Magandang umaga po muli mga kapatid. Tayo po dumako na sa ating mensahe po sa mga po ito. Tungkol po dito sa Mateo chapter 11 verse 29. Yung binasa po kanina ni Brother Richard. Ito pong bagay, ito po natunghayan na po natin sa mga nakarang panahon. Pero itong salitang ito, salitang meek, hindi natin makikita sa isang salita na naisalin po ang salitang ito sa iba't ibang wika. In other words, yung original na kahulugan nito sa original salita, hindi po binibigyan ng justice ng mga salin. Maaaring ito sa Tagalog siguro. Tingnan po natin. Sa 11, 28, 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanglulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko lang kapahingahan. Basanin ninyo aking kamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at matagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Para mas tama pa yung salitang maamo po. Ito po yung salita ng ating Panginoon na inaanyayaan niya tayo na lumapit sa Kanya-Kanya. At isa sa mga karakter na sinasabi sapagkat ako'y maamo at mapagmababang puso. Gusto natin malaman, ano bang ibig sabihin nun? Na tayo po ay maamo o meek o gentle sa ibang salin. Ano ang ibig sabihin nun? Kasi yun ay isang karakter ng ating Panginoon na dapat ay gawin din tayo. Na tayo meek o maamo o gentle sa iba't ibang salin na makikita natin. Ito po sa Galatians chapter 5 verse 22, makikita natin yung salitang gentleness. Sa King James, meekness. Gentleness, meekness. Ito po isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. In other words, dahil sinasabi sa atin ng dapat maging bunga ng ating pagtunghay, pagsunod sa mga salita ng Espiritu, yung salitang maamo, gentleness, or meekness, ano yung isa yun? Para magawa natin, kailangan natin maintindihan. Kasi mayroon maraming misunderstanding sa salitang gentleness o meekness. Ano ibig sabihin no? Na tayo meek or gentle o maamo kanya. Minsan pagka kahit na tayo pa matagal ng Kristiyano, patuloy pa rin tayo nag-aaral. Ano mag-ibig sabihin talaga ng salitang ito? Kasi kailangan natin gawin, kailangan na mapunta sa atin bilang mga Kristiyano. So, anong ibig sabihin no? Para magawa natin, di ko pa mga kapatid. So, anong ibig sabihin ng gentleness or meekness? Dito po sa mga salin na ito, New American Standard Bible, na isang magandang salin, New King James Version na aking ginagamit, or English Standard Version na maganda rin, at yung NIV na hindi ko ginagamit masyado, gentleness. Pero sa mga mas matandang salin, sa King James at sa American Standard Version, meekness. With FYI, ito pong ASV, ito po yung naisa 1901. Ito po isang revision ng King James. Pero ang nangyari, gumamit siya ng ibang manuscript na hindi ginamit sa King James. Ang sabi nila, ito na po ang pinaka-accurate na salin na ginawa ng tao kanya. Pero gentleness or meekness. Ang sabi po ni Vine, na isang dalubhasa sa salitang Grego, minsan meron pong nakikinig sa Facebook Live. Sa kanyang kaisipan, ang kahulugan ng mga salita ay yung mga kahulugan ng mga salita ngayon. Sabi ko, hindi. Ang mga salita nagbabago ng kahulugan sa panahon. So gusto nating malaman kung anong sinasabi ng Diyos, kailangan nating malaman yung kahulugan ng mga salita nung ginamit siya ng Diyos sa panahon na yon. Hindi sa panahon natin ngayon. Pinipilit yung panahon natin ngayon. Hindi yung makikita sinasabi ng Diyos. Sa Vine kanya, it is an inward grace. So sa loob ng ating sarili of the soul and the exercises of it
are first and chiefly towards God. So ito yung patungkol sa Diyos. Kanya. It is that temper of spirit, or ito yung pag-control sa ating spirito, in which you accept His dealings with us as good, and therefore without disputing or resisting. In other words, ang sinasabi ni Vine, ito yung nasa ating kalooban, na ating kinokontrol ng ating spirito, upang tanggapin natin ang anumang bagay na sinasabi ng Diyos na hindi tayo nagtatanong lang. It is closely linked with the word tapeino prosune, o humility. So magkakambal yung dalawa. If you are meek, you are humble. Hindi ka pwede maging maamon, hindi ka mapagkumbaba. So magkasama yung dalawa. Isang kahulugan din ang sinabi, it is a quality of the heart. Yung heart sa Biblia, hindi naman palagi tumutubok-tubok. Usually ito yung ating kaisipan. That is willing to accept and submit to the will of others. Willingness to serve others. Alam po ninyo, sa Ephesians chapter 4, merong may iba-ibang submission doon. Submit to one another, kanya. The wives submit to the husband. Yun po ang makikita nating quality ng tinatawag na meekness. Dito po sa Colossians 3:12, tignan niya yung mga sinasabi. Therefore, as the elect of God, tayo po'y pinili ng Diyos, holy and beloved, put on tender mercies, o yung malambot na puso kanya, kindness, humility, meekness, long-suffering. Kumising ito mga salitang ito, may kaugnayan sa isa't isa. Kapag ka ikaw ay mapagmumaba, ikaw rin ay maamo kanya, ikaw rin ay pagtiis. At ikaw rin ay mabuti kanya, gumagawa ng kabutihan. At ikaw ay malimalampot na puso kanya. So makikita natin, ito ay isang bagay na dapat taglayin natin bilang pinili ng Diyos. Kanya. Meron tayong meekness. Yung sinasabi sa atin. So, kailangan nating bigyan at bigyan pansin itong salitang ito. So, meekness or gentleness is not weakness. Ito minsan lang ating paningin sa maamo o gentle, mahina. Hindi kumikibo. Wala sinasabi. Hindi rin. Hindi rin siya fear o takot. Hindi ako kumikibo. O ikay timid o mahihain. Hindi rin. Hindi yan gentleness, hindi yan meekness. Dahil bilang mga Kristiyano, kailangan tayong bisan, baka tinuturuan tayo maging meek or gentle, pero kinakailangan din tayo matatag para paglaban natin ng katotohanan. So hindi timid yun. Hindi rin takot o kahinaan, hindi rin. In other words, kinakailangan mong ipaglaban, paglalaban mo. Although you are meek, kanya. Tingnan po natin. So Romans chapter 12, verse 9. Let love be without hypocrisy. Abhor or detest what is evil, cling to what is good. So may katwid, ilalabanan natin ang anumang bagay na masama. Hindi natin pinapabayaan. Pero kinakailangan ka pa rin maging meek or gentle. Dito sa Galatians 1:8, but even if we or an angel from heaven, may isang religion sabi na i-found na ang hell, so what? Preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what ye have received, let him be accursed. So, kailangan natin ipaglaban ng katotohanan, pero kay meek and gentle kanya. Sabihin, kay sundalo, at the same time, kay meek and gentle kanya. So, hindi ito timidity or fear or weakness. Dahil kung kayo mahina, paano ipaglalaban ng katotohanan? Huwag kayo mahiyan, ganun din. Huwag kayo natatakot, ganun din. So makikita natin yung kailangan natin ipaglaban, kailangan matatag. So kinakailangan kang meek or gentle, sabihin, ito ay isang balance, ano po? Napakahirap. At the same time, kailangan mong ipaglaban, kailangan mong matatag sa pananampalataya, pero at the same time, kailangan maging meek or gentle kanya. So di ba mahirap na balance yan? Sa Galatians 6:1, brethren, if a man is overtaken in any trespass o nagkakamali siya,
You are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness or meekness, considering yourself lest you also be tempted. Pag mayroong kapatid na nagkakamali, gusto natin siyang puntahan, kailangan tayo maging maamo kanya. Pero at the same time, pagsasabihin mo siya doon sa kanyang pagkakamali. Which is balance, makikita natin. This is 1 Peter 3:15. But sanctify the Lord in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. Siya nagtatanong sa atin, wala ating paniniwala, with meekness and fear. Siyempre, sinasabi, meekness, ganyan. So, kinakailangan mo magpagtanggol ang iyong pananampalataya, pero at the same time, ikaw ay maamo, ganyan. So, makikita natin ito isang balance. Makikita natin, isang mahirap na balance at napakahirap gawin. Kung tutuusin. 2 Timothy chapter 2, verse 24, and a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. So, ganun din. Kung ikaw'y lingkod ng Panginoon, hindi ka kanya nakikipag-away, but gentle to all. Ganyan. So, makikita natin yung picture, ito ay isang mahirap tignan kung titignan natin. Ikaw ay gentle, meek, at the same time, ikaw ay firm, kailangan paglaban ang katotohanan. So, para maintindihan natin, paano ginawa ng Panginoon nyo? Kasi sabi, I am meek and lowly in heart. Ganyan. So, paano ginawa ng Panginoon nyo? So, dyan natin maunawaan kung anong ibig sabihin ng salitang yun. Kamisan, admittedly, nahirap gawin. Tingnan natin ng Panginoon. Ang kanyang buhay at kanyang pagtuturo sa mga tao na buhay bilang tao ay nagpapakilala ng gentleness at meekness. Kasi sabi niya, ayaw meek kanya. Sinabi niya, ako'y maamo kanya at mapagkumbang puso. So, paano pinakita ng Panginoon niyo? So, kung tayo rin po ay magiging meek and gentle, ito ay parang nakatingin ka, tinitingnan tayo na parang si Kristo nasa ating. Kasi ganoon din ang Panginoon. Ito na pinag-aralan po natin ang ang Diyos ay mabuti, kanya. So, kung tayo mabuti, nakikita nilang Diyos. So, paano naging meek ang Panginoon? Dito ang sabi niya, binasa ni Brother Richard kanina, for I am meek, kanya. Ako'y maamo. Basically, ibig sabihin, meron kang kapangyarihan. Bilang tao, meron tayong kapangyarihan kahit pa paano. Pero it's under control. Kanya. So, in other words, hindi ito self-control actually. Ito yung kapangyarihan mo, ang kinokontrol mo, kanya. Yung kaya mong gawin, pero hindi mo gagawin. Yan ang meek. Makikita rin natin, ito yung may kaugnayan sa pagpapakumbaba. Tingnan, meron kang kapangyarihan gawin, pero hindi mo gagawin. Ito yung kaakibat ng pagpapakumbaba. Kasi ang ating Panginoon, sabi niya, for I am meek and lowly in heart. Kanya. O humble. Ang pagpapakumbaba ng Panginoon, ang pinakabuod ng kanyang pagtuturo. Dahil din sa Mark 10, chapter 10, verse 45, for the Son of Man did not come to serve, but to be, not to be served, but to serve. Kanya. Siya anak ng Diyos, siya Diyos, pero hindi siya dumating para paglingkuran, hindi maglingkod. Kanya. So siya nagpakmaba. Siya, learn from me. So, ibig sabihin, ako ay maamo at mapagbaba sa puso, matuto kayo sa akin. Ganyan. So, mga tweet, ito po ang kanyang pagiging maamo, ay imbitasyon sa atin na maging ganun din tayo kanya. May katulad tayo ng ating Panginoon na siya'y maamo katulad niya. For my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo, makikita natin, yung kanyang dinala kanya, ang aking pinatadala sa inyo magaan, at hindi mabigat kanya. Pero nakikita ko sa pag-aaral na ito, yung aso. Yung aso, kumakagat siya. Kung kailangan niya pamagat, kakagat siya. Pero at the same time,
Pagdating sa amo niya, hindi kanya kakagatin. Meron siyang kapangyarihan kumagat pero hindi kanya kakagatin kahit anong gawin mo. Pero pag ibang tao yan, kakagatin niya. Pagtatagol niya teritoryo ng aso Pero dahil siya maamo, kaya tama siya gawin sa alin na maamo kanya, gagagawa niya yun. May isang aso na nangangagat, pero pagdating sa'yo, mahawakan mo siya, hindi ka nakakagatin. Pero sa ibang tao, kanya nakakagatin ka niya. So, itong sinasabi ng Panginoon, kayo maging maamo at mabang puso kaya, matuto kayo sa akin, yung sabi ng Panginoon. Siguro, kung tumingin tayo ng halimbawa, na ito'y ginawa ng Panginoon. Si Pedro. Si Pedro po, sa lahat ng mga apostol, ang kanyang karakter, siya yung biglaan. Siya muna nagsasalita. Pero mali. Meron ng karakter ni Pedro. Nung malapit ng ipagkanalo ng ating Panginoon, sa Matthew chapter 26, verse 34, sabi niya, hindi kita iwan, Panginoon, kahit kailan. Anong mangyari kanya? Pero sabi ng Panginoon, de kanya, pagkakanalo mo ako, kanya. Jesus said to him, assuredly I say to you, that this night, before the rooster crows, you will deny me 3 times. 3 beses mo ang kanyang pagkakanalo. Peter said to him, even if I have to die with you, I will not deny you. So said all the disciples. Hindi lang pala si Pedro yan, lahat ng alaga. Sinabi nila, mamamatay kami sa iyo, Panginoon, hindi ka namin ipagkakanalo. Hindi nila ginawa, di ba? So si Pedro nagkasala sa Panginoon. Dahil pinagkanalo niya yung Panginoon, sabi nga sa San Roses, not once, but twice. Pero ito, thrice pa nga 3 beses. Dahil pinagkanalo niya ang ating Panginoon. Pero meron tayong mapapansin. Later on, mapayapa na mga bagay-bagay, sino yung kinausap ng Panginoon? Kung tayo ito, at tayo pinagkanalo 3 beses, hindi mo na pagkakatiwala yung tao kahit kailan. Pinagkanalo ako ng tao, ba't ko siya pagkakatiwalaan? Ganyan. Ay, basahin po natin. Sa John chapter 21, verse 15. Hindi ko alam kung nagkataon. Si Pedro ay pinagkanalo niya ang Panginoon 3 beses. Tinulungan siya ng Panginoon 3 beses ng parehong tanong. Siguro, nagkataon lang. Siguro, sabi niya. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, yun ang Bar-Jonah, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. First question. He said to him, feed my lambs. Wala tayong nakikita sinabi ng kay Pedro, ikaw, Pedro, kanya pinagkuhan mo 3 beses kanya. Ba't kita pagkakatiwalaan? Wala rin tayong makikita si ating pangigalit kay Pedro. Wala tayong makikita, di ba? Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him again a second time, the same question. Son of Jonah, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said, tend my sheep. He said to him the 3rd time, 3 beses, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the 3rd time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. When you are old, you will be stretched out. You will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. So papatayin si Pedro. Yun ang kamatayan niya, pinatay siya. This is spoke signifying by what death he would glorify God. So si Pedro pinatay. Sa paanong paraan, saan, di natin alam. Pero pinatay siya. Sabi rito, then Peter turning around saw the disciple whom Jesus loved following. Ito si Apostle John, who also had leaned on his breast at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? Si John yun. Peter seeing him said to Jesus, but Lord, what about this man? Jesus said to him, if I will that you remain till I come, what is that to you? You follow me. Anong makikita natin? Ang ating Panginoon, nagkasala sa kanya si Pedro 3 beses. Siguro nagsisi si Pedro.
Pero tinanggap siya ng Panginoon. Wala tayong makikita pinagsabihan si Pedro. Pedro nga niya, sama ng ugali mo. Tinakbo ng 3 beses, wala tayong mababasa ng gano'n. Siya pinagkatiwalaan ng Panginoon, nabuksan niyang kaharian, di ba? So makikita natin, may kapagaran ng Panginoon na huwag nang gamitin si Pedro. Dahil pinagkaluloko ng tao ito, pero hindi niya ginawa. Ginamit pa rin siya ni Pedro, ng Panginoon si Pedro sa kanyang kaharian. Bagamat 3 beses nagkasal laban sa ating Panginoon. So wala tayong makikita pagkakataong dito na pinagalitan ni si Pedro sa isang maras na paraan. Wala tayong makikita. Tinanggap niya si Pedro at siyang magiging tagapanguna sa kanyang kaharian. Tingnan niyo, 3 beses sinabi, feed my lambs, tend my sheep. Ganyan. Di ba? Feed my sheep. Ganyan. Ginamit siya ng Panginoon. Pagamat si Pedro ay hindi karapat-dapat dahil pinagkain ng Panginoon 3 beses. Pero wala tayong makikita pinagalitan ni si Pedro, di ba? Pangalawang halimbawa na makikita natin. Rich young ruler. Ito po ay mahabang kasaysayan, pero iksinin lang natin. Itong taong ito, interesado siya makapasok sa karera ng Diyos. And he answered and said to him, Teacher, all these things I have kept from my youth. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, One thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come take up the cross and follow me. But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had get great possession. Pero tingnan niyo ang Panginoon. Sabi rito, love him kanya. Sabi, itong taong ito, alam ng Panginoon, nababasa niya puso niya. Hindi ito kanya susunod sa akin. Kaya makikita pa rin dahil sabi niya, then Jesus looking at him, loved him kanya. Alam niya, hindi siya susunod. Nang tumalikod yung tao yan, hindi rin niya siya nagawa, pinagalitan, di ba? Pinabayaan lang niya. Isabi, meron siyang kapangyarihan na pagalitan yan, Diyos eh. Siyang anak ng Diyos eh. Hindi niya ginawa. Pinabayaan lang niya. Hindi natin alam. Later on, baka nag-Kristiyano yung tao niya. Hindi natin alam yun. Pero hindi pinagalitan. Pinabayaan lang niya. Makikita natin, love him tayo. Yung sinabi rito ng ating Panginoon. Pangatlo, yung nagkasalang pangakalo niya. Itong babaeng ito, nahaktuhan siyang nakakalo niya. So, ito yung katotohanan siya nakakalo niya. Itong pangatalatan ito, napakahirap intindihin. Bakit? Sabi ng Panginoon, yung walang kasalanan, ang walang bumato. Bakit walang bumato? Dahil sa ilalim ng kausan ni Moises, kasi sabi ng mga tao lumapit sa Panginoon, nakita namin po siya, natagpuan namin sa nagkakasa ng pangangalo niya. So, naaktuan siya. Sa ilalim ng kausan ni Moises, pag nagkasala ka, at ikay naaktuan ng 2 o 3 saksi, papatayin ka. At doon sa mismong puntong niya, papatayin ka. So, anong kasalanan nila? Hindi siya pinatay. Ngayon sabi ng Panginoon, yung hindi nagkasala, siya walang bumato. So, hindi sila bumato. Dahil nagkasala sila, dahil pinatunan nila yung babae nyo in the first place. Dahil nakatuan nilang nagkakasalang pakala niya. Pero, alam ng Panginoon, itong taong ito ay makakalam niya. Pero makikita natin sa ating Panginoon. Sabi niya, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? He said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Kanya. So wala tayong makikita siya nagawa siya ng Panginoon. Bagay nga siya, kung kasala kayo kanya, wala siya sinabing gano'n. Sabi ng Panginoon, Neither do I condemn you, go and sin no more. Kanya. Hindi rin natin alam, baka naging Kristiyano yung tao yun. Dahil doon sa ginawa ng Panginoon sa kanya, meron ka Panginoon ng Panginoon na sigawan niya yung tao yun, sabi, nagkasala ka nga, dapat nga, namatay ka na, hindi sinabi yun. Sabi niya, go and sin no more. So, makikita natin sa ginawa ng ating Panginoon, hirap gawin yun. Lalo na kung ikaw anak ng Diyos, sa tala mo yung tao ay nagkasala, at nato nagkasala, sabihin, go and sin no more. Dito sa Philippians 2:8.
And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Makikita po niyong Panginoon nung siya bago patayin. Hindi naman siya Superman. Nagamat sa Diyos. Tao pa rin siya. Natatakot din siya mamatay. Dahil masakit. Naranasan na ng Panginoon ng masakit. Alam niya, masakit yun. Ang dadanasin ng Panginoon. Sa Matthew 26 verse 38, Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Tanong, wala ba siyang kapangyarihang huwag sumunod? Kasi natin, ang Ama at ang Anak ay magkapantay sa kapangyarihan bilang Diyos. Pero hindi niya ginawa. Siya pa rin ay sumunod sa kanyang Ama, di ba? Sabi niya, not as I will, but as you will. Pasinin natin, ito'y equal. Ang Ama at ang Anak ay pantay. Hindi mas makapangyarihan ang Ama kaysa sa, pareho lang silang makapangyarihan. Pero sumunod ng Panginoon, hanggang sa kamatayan, sa krus kanya. Meron siyang kapangyarihan tumanggi. Ba't ito naman gagawin niya? Hindi siya tumanggi in the first place. Tiniis siya yung mga bagay na siya maging tao at ang pinasatulan, tiniis siya mamatay para sa atin. Yan. Meron siyang kapangyarihan pero hindi ginawa ng ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to verse 23, ang ating Panginoon, basahin natin, For to this you were called because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps, who committed no sin, nor was deceit found in His mouth, who when He was reviled, did not revile in return. Ano ba nangyari sa Panginoon nung nakapako sa krus? Ibang klaseng insult na tinanggap ng Panginoon. When He suffered, He did not threaten, but committed Himself to Him who judges righteously by Him. Kasi hindi natin, ano nangyari sa Panginoon nung siya nasa krus? Dito sa Matthew 27 verse 30. Then the two robbers were crucified with Him, one on the right and another on the left. And those who passed by blasphemed Him, wagging their heads. So, pag ginagano mo yung tao, yung ibig sabihin, ganun yung tao ito ngayon. And saying, you will destroy the temple and build it in 3 days. Save yourself. Nagsabi ka nga mo, gagawin mo yung templo, tatayo mo sa katuwang, ligtas mo sarili mo ngayon. If you are the Son of God, come down from the cross. Kung meron ka talagang kapangyarihan, ba't hindi ko kumuha dyan, ganyan. Likewise, the chief priest, also mocking with the scribes and elders, said, He saved others, Himself He cannot save, ganyan. If He's the King of Israel, let Him now come down from the cross, and we will believe Him. Hindi naman totoo yun. Kahit bumaba pa sa krus ng Panginoon, hindi pa rin sila maniniwala. Pero ito yung tinanggap ng Panginoon. Habang siya nakapako sa krus. Sino ba siya? Siya ang anak ng Diyos. Sino yung mga tao yan? Nilalang lang niya yung mga yun. Wala ba siyang kapangyarihan na patayin niya yung mga tao yun? Meron. Hindi ginawa. Para makikita natin, ito sinabi niya. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Si Stephen, ganun din. Doon siya patayin. Hindi niya, kung gusto niya mong iatang sa kanya kasalanan ito, kaya Esteban, hindi sinabi ng Panginoon, huwag patawaran mo sila, kanya, hindi nila alam, ginagawa nila. Alam natin, pinatawag sila 50 days later to sa Pentecost. Pero ang Espiritu ng Panginoon, hindi sila gantihan, ganyan. Patawarin niyo sila, kanya. Hindi nila alam ang kailang ginagawa. Ito ang pinakamagandang example ng pagiging maamo. Ang ating Panginoon para sa aso, meron siya pagkakataong kapangyarihan kumaga. Siya ang anak ng Diyos. Siya Diyos. Pwede siya kumaga. Hindi niya ginantihan yung mga tao pumatay sa Kanya. Ito ang makita nating malinaw na limbawa ng pagiging maamo. Hindi siya mahina, hindi rin siya takot, hindi rin siya mahiya. Wala naman siya gano'n.
Hindi lang niya ginawa dahil hindi nararapat kanya. Pero meron siyang kapangyarihan gawin. Kung gusto niya, papatayin ko yan, nilalang ko lang yung mga yan, kanya. Pero hindi niya ginawa. So, yun ang makikita natin pinakamagandang ilustrasyon ng pagiging maamo. So, sa ating mga Kristiyano, ito po ay isang struggle. Alam ko, lahat tayo mahihirapan gawin. Dahil lumadanas tayo ng pagkakataon na may mga umahalipos sa atin, may nagkasalaban sa atin, para natin gagawin, ginawa ng Panginoon. O kailangan sila magsisi, kailangan silang magbago sa atin. Pero paano natin gagawin? Ginawa ng Panginoon. Na imbes na tayo magalit, o imbes na tayo ay magdala ng sakit ng kalooban, hindi. Ang nasa kalooban ng Panginoon, baro sila maliligtas, ganyan. Imagine po natin, yung mga libang ginagawa natin kanina. Yung rich young ruler, sinagawan ng Panginoon. Yung adulterer, sinagawan ng Panginoon. At si Pedro, sinagawan ng Panginoon. Ibang epekto yun, di ba? Pero hindi niya ginawa yun. Pero meron siyang kapangyarihan, siyang anak ng Diyos. Alam nangyayari kay Apostle Peter, siya naging tapat na alagad ng Panginoon. Hindi natin alam kung sino yung adulterer. Baka siya yung tinatawag, Mary Magdalene, di ba? Baka maaari siya yun. Kasi naging lingkod ng Panginoon. Hindi natin alam kung sino yung rich young ruler. Baka yun si John Tatagara Matea. Hindi natin alam. Nakuha ng katawan ng ating Panginoon upang ilibing dun sa kanyang libingan. Dahil siya isang mayamang tao. Hindi natin alam kung siya yun. Pero dahil dun sa pagiging maamo ng Panginoon, maaari sila naligtas, di ba? So dito po sa atin, habang tinitingnan ko itong pag-aaral, pinag-aaralan ko po ito'y mahirap gawin. Dahil tayo mga tao, meron tayong limitasyon sa ating hangganan, sa ating control, pero kailangan natin gawin. Kasi sinasabi sa atin ng Panginoon, I am meek and lowly in heart. At kailangan tayo matuto sa ating Panginoon. Bilang pagtatapos, kailangan natin gayahin ng Panginoon sa kanyang pagiging maamo. Kuminsan, kahit ako, pag nakikipaglaban ka sa mali, baka kayo lumampas doon sa nararapat. Imbes na ikaw ay makatulong doon sa mga mali, baka ikaw pa magkitala, para sila lumayo, di ba? So, paano yung babalance yun? Kayo nakikipaglaban, at the same time, kayo maamo. Hindi ka kumakagat, at parang ikaw ay gumagati sa kanila, di ba? Kailangan tayo magkaroon ng patience and humility. Kasama ito doon sa salitang maamo. Kung walang patience ng Panginoon, di pinatay na yung mga taong yun. At kung siya'y nagmataas dahil siyang anak ng Diyos, at siya nagpakababa, di pinatay rin yung mga taong yun. Pero hindi na ginawa. Pangatlo, pero sa akin ng Panginoon ng mga tao maniwala sa Kanya dahil siyang anak ng Diyos. Pero hindi na ginawa, di ba? Pinabayaan niya ang mga tao, nakita siya kung paano siya, at gamitin nila ang kailang kalayaan pumili para sa maniwala sa Kanya. Pangapat, kailangan tayong manindigan sa katotohanan, but at the same time, kailangan tayo maging maamo. Ayon sa sinasabi sa atin, sa salita ng Diyos, sa pinag ng Espiritu Santo. So yun yung balance na yun. Paano tayo lalaban sa mali, at the same time, pagtagol ang katotohanan, pero at the same time, hindi tayo maamo ngayon. Hindi tayo nakikita na tayo mga tigre at mga asong mabagsik kanya sa ating pagkikitungo. At panghuli, gagawin ba ng Panginoon yun? Ibig sabihin, ang ating Panginoon standard, hindi yung tao, yung Panginoon. Pag kayo nandoon sa kalagay, katulad ng Panginoon, na kayo nahalipusta, etc. Gagawin ba ng Panginoon? Ginawa mo nga mo. Yung po isang magandang texting para hindi natin gawin. So, hindi ko sinasabi nga, ako'y maamo, hindi siguro, pero kailangan tayo maging maamo. Kasi ito sinasabi sa atin ng Panginoon. Dito po sa mundong ito, napakaraming challenge sa atin kung Kristiyano ka. Napakadami source ng stress sa mga bagay-bagay na sa ating kapaligiran na mas malaking matukso na hindi mo gawin yung tama kasi gawin mo ginawa ng Panginoon. Dito po ang ating mensahe po sa umaga po ito. Alam nyo, ito rin po ay bunga ng pag-aaral na ginagawa natin kasi kailangan tayo matuto
at kailangan pa rin tayong mag-aaral. Ay, ibig sabihin, walang katapsyan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ito po ang ating mensahe at sana po ay nakatulong sa atin. Kung hindi man nakatulong, sana yung maging dahilan para tignan natin kung ano yung ibig sabihin ng pagiging maamo, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. So, balik po natin kay Brother Raul ang ating mamuna sa pagpapaaral.